Girl. Ano po, may 2016 po ay single na po ako. Oh, Hanggang ngayon, wala bang walang kinakasama simula nung nagkahiwalay kayo? 100% mo ma'am, wala po. Busy lang po Ano ako anak sa mo? pagtatrabaho po. Busy lang po talaga ako sa pagtatrabaho dahil may mga anak po akong pinapaaral na college. Hello. Tatlo. Kayo naman po, ano naman Anong trabaho mo? ang buhay nyo? Ano, 7 years na rin akong single. Dito ako sa abroad, naghanap buhay para sa mga anak. Pare-parehas po pala tayo kung baga, ako naman kasi ang origin ko naman po ay Palawan. Nadayo lang ako dito sa Isabela para magtrabaho dahil sa dinanais yung malaking kita para matulungan ang pangangailangan ng anak kong nag-aaral. Sa akin naman, isa lang yung isang ama. Po? Ganun naman talaga ang magulang eh. Except lang sa magulang na walang pakialam sa mga anak, ganun. Okay. Ganun din naman ako. Okay, bali kayo po ma'am hiwalay sa asawa na. Ilang years na po kayong hiwalay? 7 years na po. Okay. So, yung anak po ninyo ilan? 4 po yung anak ko pero nag-asawa na yung 2, tapos yung isa nagtrabaho sa call center, tapos isa na lang yung pinapaaral ko ngayon. Sana po yung tatay nila? Ayun, sumagot yung panty. Hindi, bali may bago na kinakasama. May asawa na pong iba. Yes po. Dahil Yes po. nasa abroad po kayo. Ganun. Hindi pa po ako nakaalis ng bansa. Hiwalay na? Hiwalay na kami. Yes po. Okay. So 7 years wala pa ako kayo naging boyfriend. Wala po. Ngayon nyo palang naisipang maghanap dito sa programa natin. Sa iba, nasubukan nyo na po ba? Yes. Hindi pa? Hindi po. First time ko po. Okay. Sige. Yun po itanong mo kay sir. Yung mga tinanong ko sa'yo, itanong mo kay sir. Go ahead. So, ilang beses ka na ba sumali sa ganitong programa? Hindi na ako sumali dito kasi para naman makahanap ng isang tunay na para magiging kasama sa buhay na yung seryoso. Kasi ilang taon na rin 9 years na rin akong walang kinakasama. Siyempre, tumatanda na rin tayo. Kailangan na rin siguro sa buhay yung may kasama na maging seryoso habang nabubuhay. Diba? Siyempre, Ilang beses ka na sumali? sa pagtanda natin, katulad yan, sa pagtanda natin, katulad ganyan, mga anak natin, magkaroon ng kanya-kanyang sariling pamilya, hindi naman tayo pwedeng iasa natin yung buhay natin sa kanila, diba? Mas maigi na mayroon kang kasama. Tama. Ilang beses mo nang sumali sa ganito? First time ko lang po, ma'am. Ikaw po. Ilang beses mo na sumali dito? Same tayo. Parehas tayo. Ilang taon ka na po? 40 years old na po ako. Sa November 1, magpo 40 years old na po ako. Magpo-40 ka na, tapos sa November 1, ano sabi mo, magpo-40 ka na? Narinig niyo yung sinabi ninyo sa comment na dapat nakaupo siya. Ayan, umupo na. Oh, magic. Mas matanda ako sa iyo ng 2 taon. Ganun ba? Wala naman sigurong problema yun. Ang edad sa kung halimbawa magkakaroon, di ba? Ice cream! Numero lang naman yung edad Hindi naman sukatan yung edad sa totoong nagmamahal. Meron nga 60 years old, nagkakaroon ng asawa na 15 years old, di ba? Delikado ito. Delikado yun, baka makabitay ka doon. Underage yun.
Yung sabi yan, pagka yung engineer makabuntis ng bata, pilit na ipakasal. Pero kapag kayong mga construction, makabuntis ng bata, pinapakulong. Depende naman yun sa magulang. Pag hindi nakaintindi. Doon sa kwarto ko. Dito ko, sigurado ko na. Meron ka doon. May bawal dito. Huwag ka na doon sa kwarto. Ano po yun, ma'am? Depende po yun sa magulang. Kung nakita na magulang, kung nakita na magulang na maganda kinabukasan niya doon sa mayaman, edi pakasal. Oo. Kasi sigurado may pera eh. Papariglo pa rin yun. O pipirahin ka lang, edi pakasal na lang. Ay, sir eh. Ngayong ano, sir. Ngayong, yun nga yung kalakaran sa batas. Halimbawa, pag yung ang seaman, engineer, makabuntis ng bata, pilit na pinapakain. Pero kapag yung construction boy, makabuntis ng bata, pilit na ipapakulong. Oo, pero kung may pampiyansa ka, hindi ka makulong. Tulad din sa seaman. May pera eh. Oo nga, sir. Kasi ipakulong nila, magagastusan din sila. Bago mapakulong. Hindi magpaariglo na lang, pakasalan mo anak ko, ganun. Sana all seaman, maraming pera. Shoutout pa sa mga seaman dyan. Loloko. Yes po, dito po ako sa Riyadh. Sakali po pala. Ako naman ma'am, nandito lang po ako ngayon sa Pilipinas. Kumbaga, ano rin ako ma'am, galing din akong Belgium. Since 2014 to 2018, galing po akong Belgium, driver din. So ba, hindi ka bumalik? Hindi na ako bumalik po kasi tinututukan yung mga ako na nag-aaral. 5 kasi sila ma'am, 3 college, 2 high school. Oh, ang dami pala nating anak. 5 sa'yo, 4 sa akin, 9. Kulang na lang isa para 10. Anong malay mo? Kung magkatuluyan tayo, hindi dadagdagan natin ng isa. Wala namang imposible yun. Lalo na, malayo ka, dito ako. Tapos, malay mo, puwi mo dito, hindi natin sukat akalain, magtagpo yung natin support. Oh, lapit na ako uwi. 1 taon na lang ako dito. Oh, maaari ko ba makuha yung private, ano mo, para halimbawa, doon na lang tayo mag-message 2, kung sakali man. Para, siyempre. Oh. Bakit hindi? Bigyan ko sa'yo. O, sige ba? Walang problema yun. Ako, 100%, walang sabit. Basta mabait ka lang. Mabait ka lang, walang problema yun. Super bait ko, ma'am. Sa totoo lang. Hindi lang ako kontento yung naging kasama ko. Baka hindi mo pinakontento, kaya hindi na kontento. Wala na kung ibang hangad. Wala. Na. Kung naganap ako, hindi sana, kung naganap ko, hindi sana, simula nang magkahiwalay kami, hindi sana may kinakasama na ako. Diba? Ngayon pa lang naisip ko na medyo umidad na ako eh. Tama, baka tayo nga talaga, Char. Ay, salamat naman ng marami sa programa ni DJ Hill kung sakaling dito ko matatagpuan yung tunay na mga kasama ko habang buhay. Anong pangalan ko, sir? Renz J. Mendoza po, sir. Hindi, ako po. Anong tawag yung sa akin? DJ Hill po. Ito yung ano, ito nakalagay sa ano mo, programa mo, DJ Hill Official. Siyempre, sir, nakikilala na rin kita sa pangalang DJ Hill po. Sana nga po, umimprove pa at lumang programa, sir, para mas marami pang mga tulad namin na magkakaroon ng, makakatagpo ng isang tunay na ibig na sa pamamagitan ng programa mo.
Anong pangalan ko, sir? Anong tawag mo sa akin? Para sa akin, sir, ano lang po, sir, Hill. Kasi yung DJ, si tagapag-programa, di ba, sir? Kaya, ano na lang, Sir Hill. DJ Hill, pangalan ko, DJ Hill. Okay. Opo, sir. Nakasan mo nga, sir, para marinig ko? DJ Hill po. DJ Hill. Okay, thank you. DJ ng aming radyo. DJ Hill. Ilang ka na pa po pala, ma'am? 42 years old ka na, ma'am? Yes po. Ako naman, 40. Mga kailan po yung Pilipinas, ma'am? 2016. 16 na naman. 2026. Baka po sana, siguro nga, magkaanuan pa tayo dito, magkaabutan pa tayo kasi pag off-season kasi, driver lang kami sa mining. Pag panahon po ng tagulan, pag off-season na po, lumilipat kami ng ibang mga tulad siguro mga Surigao, Zambales, ganyan. Malapit. Surigao, malapit lang yun sa amin. Ang Surigao, Davao City ako eh. Kung magkataon na hindi na lang tayo magkikita sa Surigao. Ikaw ang pumunta ng Davao kasi ikaw ang lalaki, di ba? Oo naman. Kung gustuhin mo lang. Ang mahirap niyan, ang mahirap niyan, baka mamaya makita ka sa social media tapos may kinakasama ka. Ako, wala talaga. 100%. Wala. Wala Sasali ba ako dito? Ito yung sinalihan natin. Buong bansa ang nakakita nito sa YouTube. Lahat. Kung may kinakasama ako, di booking ako, patay ako. Sa tulpo tayo pupunta. Oo nga, ma'am, pares naman tayo. Wala din. Ako, open na open. Okay. Sorry, JJ. Diba? Ako, ma'am, open na open talaga ako, ma'am. 100% po. Pero, siyempre, inaamin ko sa iyo, may anak ako, 5. 3 college, 2 high school. Yun ang tinataguyod ko ngayon na pag-aaral para hanggang sa makatapos sila. Very good. Very good ka na Siyempre, bilang isang ama, dapat gampanan yung mga obligasyon sa mga anak, di ba? Wala naman ibang aasahan yun. Sana lahat ng tatay ganyan, no? Sana nga, hindi naman natin pwede i-compare yung pagkatao natin sa iba kasi bawat tao ay may kanya-kanyang panindigan, may kanya-kanyang sariling desisyon sa buhay. DJ Hill. Bilang ama, iniisip na nila yung sariling pangkaligayahan. Hindi na nila iniisip yung korean lang nanonood, sa nakikinig na sa mga sinasabi ko. Pero meron kasi talaga mga taong ganyan. Oo, totoo yan. Kasi ganun yung yung ex ko dati. Kaya parang parang na-trauma ako ba? Parang ang tagal kong naging single, wala akong naging jowa. Wala talaga, hindi ako naghanap. Sumasali-sali lang ako sa mga yung mga dating site, pero hindi ako naghanap, wala. Kasi parang na-trauma ako ba? Para siya tayo mo. Totoo lang. Pares tayo kasi ako dati ganun din yung nangyari sa akin. Nagmamaniho ako ng sasakyan. DJ Hill. Hindi ko alam. Yung pinapatakbuhan ko pala ng sasakyan ko. Wala na sa tamang kalsada hanggang nahulog na ako. Hanggang sa nadisgrasya na ako. Pero ganun pa rin sa awa ng Panginoon, lumalaban. Ito tayo pa rin. Ganun talaga. Basta
Correct. Pagpatuloy lang kung anong mayroong kaya sa buhay na kung anong kayang gawin na basta't sa kabutihan lang. Yes, tama, correct. Diba? Oh. Katulad ako, kawan, nadayo ako dito sa napakalayong lugar para lang sa nasustentuhan yung pangangailangan ng anak ko nag-aaral. Ako, inaamin ko sa'yo, 5 yung anak ko. Ako din, naamin ko din sa'yo. 4 din yung anak ko, pero ako lahat ang nag-provide sa kanila. Simula nung maliit pa sila hanggang naghiwalay kami ng asawa ko. At lahat yan sila, ma'am. Baka naman sakali, baka sa sunod, baka sabihin mo, nagsisinungaling ako. Lahat ng yan, nasa poder ko. Nasa poder ko yan. Parehas tayo. Nasa akin din yung mga ayaw ko naman. Hindi natin alam. Sa pagkakataong ito, nagkakilala tayo. Hindi natin sinasadya. Baka magka-personal na mag-meet tayo. At saka sabihin mo, nagsisinungaling ako. Diba? Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko sa'yo. Nasa akin sila lahat. Bisyong? At obligasyon ko. Bisyong? Digihil. Yung bisyo ko talaga, meron akong bisyo. Nagiinom lang ako. Pero, ang pag-iinom, control ko. Minsan, uminom ako sa isang linggo, mga isang bisis, pagka di ko sa trabaho, pampatulog, pampahinga, kasi iniisip ko bukasan sa trabaho. Tama. Ganun lang. Hindi minsan, katulad may mga okasyon. Halos iligo na lang yung alak. Parang wala nang bukas. Hindi naman ako ganun. Sayang pera. Pinagpaguran mo tapos lulustayin mo sa ganun, di ba? Tama na isang buting bilog handaan mo. Okay na yan, parang sa yun. Ang patay pagod ba? Lang. Patay toxic sa katawan. Kasi ang katawan naghahanap ng ng pangpabuhay, 'di ba? Pero ako hindi ako nagiinom, tubig lang. Okay na 'yan. Tubig lang. Mas may na dito. Alam na natin ang bawat isa sa atin. Kung anong ayaw mo sa akin, masasabi mo. At kung anong ayaw ko sa'yo, masasabi ko rin. Di ba? Ice cream! Ano ba? Ayaw naman, siyempre. Kayong isang babae o isang lalaki, bawa, naging partner na ng buhay mo, kailangan mo respetuhin yun. Kasi, ang pagsasama ng pagiging isang respeto, hindi tumatagal yon. Para yan isang tasa na kapag nabasag na, hindi mo na pwedeng idikit. May dikit mo man yon, mababasag at mababasag pa rin yun. Di ba? Correct. Ganun yun. Ang dapat doon, parang isang bagay yan na ayaw mong mawala sa'yo na dapat mong pahalagahan. Sure. Paano naman tayo? Kung tayo ang nagpapahalaga, hindi pinapahalaga. Diba? Mawawalang saysay lang. Depende na rin yun sa tao siguro. Kung mahilig siyang magpahalaga sa isang tao, yun, magkaintindihan kayo. Tulad ko. Pero hindi marunong magpahalaga, wala. Parang katulad sa akin, kahit anong pahalaga ko, yung bandang huli, hindi na rin ako pinahalagaan. Bakit pa mag-i-stay sa isang bagay na ikaw nagpapahalaga tapos ikaw walang halaga sa kanya, di ba? Bakit ka mag-i-stay doon? Kung sakali, baka pwede mong ibigay sa akin yung mag-private message na lang. Ice cream!
Buti na rin Paano yun ko ba makukuha yung ano mo? Paano ko makukuha yung private account mo na para tayong dalawa magkakausap? Pwede ba dito sabihin, TJ? Ewan ko. Sabihin yung yung account sa Facebook? Pwede daw? Hindi. Hindi ko alam eh. Hindi nagsagot si DJ Hell eh. Hindi siya sumagot eh. I-PM mo na lang ako sa dito sa imo. Di ba may imo ka? Ito nga. Dito na nag-uusap eh. Milestone. Mo ko dyan. I-PM mo ako Sige. dyan. Okay. Okay. So DJ Hell. Siyempre, mas maigi na doon tayo magkakabutihan ng pag-uusap sa private message natin, di ba? Sa totoo lang, first time ko na makasama dito. Yeah, natuwa naman ako at ikaw ang nakausap ko. Kumbaga, parehas pala yung parehas yung nagdaanan. DJ Hell. Si DJ. Ano pa? Ano pang gusto mong malaman tungkol sa akin? Tatanong, hindi nang may sasagot ko ng maayos. Sa na lang tayo para private message na lang. Sige ba? Wala namang problema sa akin. Hindi mo rin akong i-message una dito sa account ko. Ayan. Renz Mendoza. Hindi Sige, ko rin alam. maraming salamat sa inyo. Tuloy-tuloy lang ang usapan sa off-cam. Bye! DJ Hell. Oras natin sa buong kapuluan oras dito sa Pilipinas, 21 minutes after 9 o'clock. At kayo pa rin po patuloy na nanonood at nakikinig dito po sa Wanted Sweetheart. Kasama nyo ako si DJ Hill. DJ Hell.